pupunta ka. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kamusta po? Kamusta po yung ating nagdaang isang linggo? Kamusta po yung ating mga ginagawa, ating pong mga estudyante, mga pag-aaral nila? Kamusta po yung yung ating trabaho? No? Kamusta po yung ating araw-araw na ginagawa? Kung titignan po natin, ano po ba yung daily routine natin, no? Yung bawat isa sa atin. Ano ba yung ginagawa natin araw-araw? Halimbawa po ako po ay pag may pasok, pag pang-umaga ako po ay gumigising ng mga 3:30, naliligo na, tapos mga 4 or 4:30, umaalis na po ako, pasok sa trabaho. Pag pang-umaga, ang uwian ko po ay 3:00. Uwi na po ako sa bahay. Pagdating po sa bahay, ako po magpapahinga, magmerienda, makikisalamuha sa pamilya, gagawa ng papakain po ng mga aso. Ganun po ulit, matutulog, kinabukasan, gising uli ng 3:30. Ganun po yung mga siguro po sa mga nanay naman po, no? Gising ng maaga, mag-aasikaso sa mga anak, no? Gagawa ng mga gawaing bahay, no? Tapos ganun po ulit, sa gabi magpapakain ulit, tapos matutulog, kinabukasan ganun po ulit. Sa mga estudyante, ganun din, gising, pasok, aral, pag-uwi, aral ulit, tapos tulog, ganun ulit, no? Ganun, paulit-ulit po, no? Minsan po, doon po sa aming trabaho, meron po akong narinig doon sa isang kasamahan ko, lalaki. Ang sabi niya, parang nagbugtong hininga, sabi niya, "Hay, trabaho na naman," sabi niya gano'n. Marahil kaya niya nasabi po yun dahil yun yung parati na niyang ginagawa, no? Araw-araw, no? Paulit-ulit lang. Marahil kaya niya nasabi yun ay dahil nagsasawa na siya sa ginagawa niya o hindi na siya masaya. Pero ngayon pong umaga, mga kapatid, ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita ay transforming daily duty to divine delight, no? Yun daw, pagbabago daw sa araw-araw nating ginagawa o tungkulin na maging banal na kasiyahan, o may kagalakan, no? At magagawa po natin ito sa tulong po ng ating Panginoon, no? Sa tulong po ng kanyang banal na salita, no? Sabi nga po, no, nabanggit po natin yung salita ng Diyos o kung titignan po natin yung ebanghelyo, ang ebanghelyo daw po, ito po ay mensahe para sa sino man o kahit kanino, no? Kahit sino. Sapagkat ito po ay nagbibigay ng mensahe ng katotohanan, no? Katulad na lang po, no, sinasabi po sa mga taga-Roma chapter 3 verse 10 to 12. No? Na kung saan ipinararating po sa ating lahat ng mga tao na lahat po tayo ay makasalanan, no? Ang sabi po dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Bigla ko lang po naalala yung nag-join po ako ng Bible study doon sa Australia. Naka-online lang po ako. Nakikinig lang po ako. Yun pong regular na Bible study nila, parang naging kasi bigla pong dumating yung bisita ni Tita Elena, no, na taga Nepal, no? Kaya from Tagalog, bigla sila naririnig ko, bigla silang nag-Inglesan kasi nga hindi maiintindihan Ngayon sa pagsasalita po, bigla pong nag-intervene na si Tito Boy, si Pastor Hill, dahil imbis na ordinaryong Bible study lang, nagpahapyaw na si Pastor Hill ng parang ng salvation. Naitanong niya doon sa Nepal na yung tungkol doon sa yung
yung ating mortal sin, no? No? Ano tawag doon, yung namana nating kasalanan, no? Original sin. No? Sabi ni Pastor Hill sa English, sabi niya, meron kang anak, di ba? Sabi niya. Tinuruan mo ba yung anak mo na magsinungaling? Sabi nung babae yung taga-Nepal. Sabi niya, hindi. Pero nakakapagsinungaling siya. Sabi niya, yes. Yun bang anak mo, tinuruan mo na yung hindi sumunod sa iyo? Sabi niya. Sabi, hindi. Sabi, pero minsan hindi siya sumusunod sa iyo. Sabi niya, yes. Yun. Hindi natin siya tinuturuan ng kasalanan o ng hindi tama, pero nagagawa ito ng bata dahil nga doon sa tinatawag na original sin. Kaya nga ito nga, no? Kaya ito yung in relation dito sa binasa natin na sinasabi sa atin ng Biblia sa Roma chapter 3 verse 10 to 12 na tayong lahat ay makasalanan. No? Tapos sinasabi rin po sa atin ng Ebanghelyo na sa Roma, sa mga taga-Roma chapter 5 verse 8 na mahal po ng Diyos ang tao, no? God loves all sinners. Ang sabi nga po dito, mga taga-Roma chapter 5 verse 8. Ang sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. No, nabanggit rin po ito kanina ni Pastor Robbie. No? At isa pa, doon sa Juan chapter 3 verse 16, ang sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? At sinasabi rin po sa atin ng salita ng Diyos, ang Ebanghelyo na all can be saved by faith. No? Lahat ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po yung sinasabi sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 9 to 10. Yan, ang sabi po dyan, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay ipinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. No? Kung kanina po, nabanggit po natin na ang gospel o ang ebanghelyo ay para kahit sino, no? Para sa sino man, no? Binabanggit din po dito na ang ebanghelyo daw po, no, ay para kahit kanino naman, no? Sinasabi sa atin na ang ebanghelyo ay para kahit kanino, no? Sa isang banda, kung titignan natin ang ebanghelyo ay isa ring mensahe tungkol sa anuman o kung ano paman, no? Kanina sabi kahit kanino, ngayon naman ang sinasabi kahit sa anuman o kung ano paman. Ibig sabihin, no, ang ebanghelyo hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa, no? Malaki ang kinalaman ng ebanghelyo o ang salita ng Diyos sa pagiging Kristiyano o mananampalataya, no? Ang sabi po sa mga taga-Roma chapter 10 verse 17, ang sabi po dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. No? Kung natatandaan po natin, kung nung tayo po ay sumampalataya, no? Sumampalataya tayo dahil narinig po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. No? Nalaman po natin yung katotohanan. No? Kaya masasabi natin na ang pagiging Kristiyano ay nababago nito ang ating katayuan sa buhay. No? Nababago nito ang ating kaugalian. No? Kasi ang sabi nga po sa ikalawang mga taga-Korinto, chapter 5 verse 17, no? Ang sabi po diyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. No? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago.
no? Kaya isa pa, no, sa pagiging Kristiyano, ginagawa tayong mga mamamayan ng langit, no? At sa pagiging Kristiyano, no, ay nagkakaroon at nadadagdagan ang responsibilidad natin dito sa lupa, no? Kaya po natin nasabing ginagawa tayong mga mamamayan ng langit, no? Kasi ang sabi po sa mga taga Filipos chapter 3 verse 20 to 21 at 20 verse 20. Ang sabi po dito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. No? Ang sabi po diyan, nung tayo ay tinanggap po natin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, no? Tayo ay naging mananampalataya, no? Tayo ay naging mamamayan na, tayo ay naging anak na ng Diyos. No? At sinabi ko nga po kanina, yung sa pagiging Kristiyano, magkakaroon at nadadagdagan ng responsibilidad natin sa lupa. Kasi kung matatandaan po natin, no, yung sinasabi sa Biblia na tayo raw po mga mananampalataya, tayo ay dapat na maging asin at ilaw nitong ng mundo, no? Upang ang mga ibang mga tao ay makita nila yung ating mga mabubuting gawa at papupurihan po nila yung Ama na nasa langit, no? Isa rin pong sinasabi dito ay yun pong Great Commission na sinasabi, no? Sabi po ng ating Panginoon sa atin, no? Go and make disciples of all nations, no? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, no? Kaya nagkakaroon at nadaragdagan yung responsibilidad natin dito sa lupa. Kaya po ngayong umaga po na ito mga kapatid, sa ating pong pagninilay ng salita ng Diyos, bilang pagiging Kristiyano o mananampalataya, no? Yun pong sa ating pang-araw-araw na gawain. Malalaman natin na sino ba ang ating pinaglilingkuran, no? Sa araw-araw nating ginagawa, ano ba yung ating pamamaraan, no? At yung ugali o kilos, no? At ano ba yung ating layunin, no, sa ating pang-araw-araw na gawain. Una, sinasabi po rito, the master of whatsoever we do. No, ibig sabihin, sa ating pong buhay, sa lahat ng ating ginagawa, sino po ba ang ating pinaglilingkuran, no? Ang sinasabi po dito sa atin sa mga taga Colosas chapter 3 verse 17. Ang sabi po diyan, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama, no? Pero kung titignan po natin mga kapatid, no, minsan bakit merong ibang mga mananampalataya na parang hindi masaya o hindi siya nasisiyahan sa kanilang buhay, no? Marahil siya ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon, no? Or marahil nakakasalamuha siya ng ibang tao na namumuhay ng makamundong bagay, no? Baka sa sobrang abala niya sa kanyang gawain, no, medyo nakakalimot siya na siya na pala yung naaapektuhan ng iba imbis na siya yung nakaka-impluwensya sa kanila, no? Kaya po ang paalala po sa atin, no, ang itinuturo po sa atin bilang mananampalataya, no, sabi po rito, ano man daw po ang ating sasabihin o gagawin, gawin daw natin lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpapasalamat tayo sa Diyos Ama. Yun po yung sabi sa atin. Kaya lang po bilang mananampalataya, ang resulta po sa ating yung pagka-compromise o kompromiso dito ay minsan sa bawat tagumpay na mararanasan natin, meron ding kaakibat po na pagkatalo. Na sa bawat oras ng pagsasaya, meron din pong pagsisisi o kalungkutan, no? Sa bawat biyaya na natatanggap o nararanasan natin, meron din kalungkutan, no? Pero huwag na po tayong magtaka mga kapatid. Kasi unang-una,
nandiyan pa rin yung kalaban eh. Nandiyan pa rin yung kalaban na pilit tayong sinisira, no? At saka naririto pa rin po tayo sa mundo na ito, no? Pero ang mahalaga, ang pinakamahalaga po mga kapatid, ang sabi po sa atin, si Kristo ang dapat na maging master sa lahat ng ating ginagawa, no? Nang sa gayon, yung araw-araw na tungkulin o gawain natin maging isang banal at na may kasiyahan at kagalakan. Pangalawa, sinasabi po dito na the manner of whatsoever we do, no? Ano ba yung dapat nating yung manner o yung pamamaraan, no? Sa ano man daw po ang ating ginagawa o gagawin. Ang sabi po dito sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 23. Ang sabi po diyan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, no? Gawin daw ito natin ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao naglilingkod, sabi po diyan, no? Hindi lang po buong puso kundi yung puso natin dapat mayroong mabuting puso, no? Habang tayo po ay gumagawa o naglilingkod, no? Gawin daw po natin ang lahat ng masigasig, no? Huwag daw po tayong yung bang mamayana o pahuli-huli. Sa halip, sunggaban daw po natin yung bawat gawain, no? Huwag daw po tayong yung mabagal, no? Sa halip, gawin daw po natin agad-agad, no? Sa bawat responsibilidad na ating gagawin. Kasi ginagawa po natin ito para sa Panginoon, no? Huwag daw po tayong dumaing o magreklamo, no? Bagkus magbigay ng buong debosyon sa bawat ginagawa natin, no? Kaya po mga kapatid, para maging isang banal na kasiyahan at kagalakan yung ating mga araw-araw nating gawain, no? Ang sabi, gawin daw po natin ng buong puso, no? Ang anuman daw po ating ginagawa na parang sa Panginoon po tayo naglilingkod at hindi sa tao, no? Upang makahanap po tayo ng tunay na kagalakan sa ating pamumuhay. Pangatlo, the motive of whatsoever we do, no? Sabi po rito, ano ba yung ating layunin, no? Kasi nung una, ang sabi ay sino raw ba yung pinaglilingkuran natin, no? Sino yung pinaglilingkuran natin? Pangalawa, ano yung pamamaraan natin, no, sa ating mga ginagawa, no? Kaya itong pangatlo, ano ba yung layunin natin? Ano man ang ating ginagawa, ano yung layunin natin, no? Ang sabi po sa atin sa unang mga taga-Korinto, chapter 10, verse 31. Ang sabi po diyan, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos, no? Sabi sa English, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Yun po yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, no? Dapat daw po mamuhay tayo sa kaluwalhatian ng Diyos, no? Ito po ay may kinalaman sa kung paano nakakaapekto sa iba ang ating ginagawa, no? Kasi baka mamaya yung pong ating ginagawa hindi po nakikita ng ibang tao yung pagiging Kristiyano natin o yung pagiging mananampalataya natin. Ito po sa atin pong buhay bilang mananampalataya, no? Ano ang gagawin natin? No? Ano yung gagawin natin para dun sa mga nakapaligid sa atin, no? Sinasabi nga, di ba, parating nating nababanggit, dapat mamuhay tayo ng Christ-like, no? Mamuhay tayo katulad ng Panginoong Hesus, no? Kaya ang ating bang mga asal, ang ating bang mga kilos, no? Ang ating ugali o yung mga ginagawa, yung mga gawain natin daw ba ay magdadala sa iba kay Kristo, no? Tayo ba ay magiging blessing sa iba, no? Kasi baka mamaya hindi yun yung nakikita ng ibang tao, no? Baka iba yung nakikita ng ibang tao, no? Kaya tayo daw po, katulad ng sinabi ko kanina, tayo ay dapat na maging asin at ilaw nitong mundo na to, no? Kaya po mga kapatid, no, ang tanong po mga kapatid,
yung pagbabago natin sa pang-araw-araw na gawain, no, para maging isang banal na kasiyahan, no, para magkaroon ng kasiyahan at kagalakan, kaya daw ba natin itong gawin sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan? Ang sagot po diyan, mga kapatid, ay hindi. Hindi po natin kaya, no? Kasi kakailanganin po natin ang tulong mula sa Panginoon, no? Kasi po lahat ng ating gagawin at sasabihin ay may bahid ng kasalanan, no? Meron po mga kamalian, no, pagkakamali, no? Pero sa tulong po ng Panginoon, no, sa pagtanggap po natin sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, no, kung isusuko po natin ang ating buhay para kay Kristo, no, sa tulong ng banal na Espiritu, binabago niya po tayong mga tao. Binabago ng Panginoon yung luma nating pagkatao, no? Ginagawa niya na itong bago, no? Kaya po, kung uulitin po natin yung sinabi kanina sa ikalawang mga taga-Korinto, chapter 5 verse 17, ang sabi po diyan, no? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaya po sa tulong po ng ating Panginoon, no, kung tunay po tayong sumampalataya, no, kung nakipag-isa na tayo sa Panginoong Hesukristo, isa na tayong bagong nilalang. Wala na yung lumang attitude natin, no? Isang bagong attitude na, no? Isang bagong pastorobic na, no? Wala na yung dati, no? Isang bagong Sister Almira na, no? Wala na yung dating Sister Almira na luma, bago na, no? Binabago nito. Kaya po kung tayo ay binago na ng Panginoon, no, isang bago na tayong nilalang, kaya na nating baguhin yung araw-araw nating ginagawa, yung ating daily routine para sa isang banal na may kasiyahan at kagalakan na gawain, no? Kaya parati pong pinapaalala sa atin, no? Sabi, ano man ang inyong sasabihin o gagawin, no? Gawin niyo ito sa lahat sa pangalan po ng Panginoon, no? Sabi, ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, no? At sabi nga po, kung ano man daw kung gagawin natin, tayo man daw po kumakain o umiinom, gawin daw po natin ito sa ikararangal ng Panginoon, no? Kaya po ang tanong, mga kapatid, handa ka bang gawin, no? Handa ka bang gawin na gawing Panginoon, Panginoong Hesukristo, gawin mong Panginoon sa inyong buhay, no? Handa ka bang isurrender ang inyong buhay para sa Panginoong Jesus, no? Are you willing to make Him Lord of your life? Sabi nga, no? Kaya po, mga kapatid, sa umaga po na ito, no, ito po yung pagkakataon, no, ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon para makagawa po tayo ng isang banal na gawain, no, na may kagalakan, no, at kasiyahan, no. Imbis na yung regular routine na ginagawa natin, no, ito po ay mapapalitan ng isang banal na may kagalakan at kasiyahan, no. Hindi tayo magsasawa. Kaya po magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, na purihin po natin ang ating Panginoon. Tunay na Diyos at tunay na buhay na ating Diyos. At muli po, inaanyaya ko po na tayo po ay magtapos na panalangin. O Diyos na aming Ama, na dakila, banal at makapangyarihan, muling pasasalamat po sa oras na ito